Para sa mga namantsahan yung fondant, ka-brush nyo, huwag nyo po siyang ituloy-tuloy, hawa doon sa iba. Kaya nakita nyo, wala na. Napakagandang solution nga pala nito. Hey, it's me. Flex ko lang po sa inyo itong nagmamaganda kong whipping cream. Ayan, 1 kilo po itong winip ko and kitang-kita nyo naman napakaganda ng consistency niya and punong-puno pa itong ating mixing bowl. 5.5 liters pala yung size ng ating bowl and sa 1 kilo ng whipped, naglagay po ako dyan ng 2 cups very cold water. Ayan. Water lang yung nilalagay ko kasi para mas matagal ang kanyang shelf life. Pero pwede rin kayo gumamit ng evaporated milk o di kaya ng Sprite. Pero ako, water lang sapat na. And hindi lang po whipped ni Bakersfield yung ginagamit nating product, kundi pati ang kanilang flavoring. Nagustuhan ko talaga yung mga flavorings nila. Kahit na mahal ito mga kananay cakes, ay sulit naman ang gamitan nito dahil matagal nyo rin naman siyang magagamit. Kahit konti nga lang yung ilagay mo, ay lasang-lasa na siya at napakabango pa. I-flex ko rin po sa inyo itong aking moist butter ubi cake na napakasarap mga kananay cake. Gawa po yan sa butter mga kananay cake at napakasarap at good feedback din po tayo dyan sa ating mga customers. And meron din po tayong iba't ibang flavor na ino-offer. Meron po tayong moist red velvet, mocha, mango, vanilla at ang pinaka-latest natin na flavor is yung matcha cake. And syempre, ang pinaka-bestseller sa lahat, ang moist chocolate cake. Pero dahil nga nagtataas na ang cocoa powder ngayon at tag 1,000 na ang kilo, syempre mag-offer tayo ng ibang flavor. Matagal na ito sa aming menu mga kananay cakes, kaya lang moist chocolate cake talaga ang ating best seller. Ewan ko kung ano meron sa moist chocolate cake. Sobrang sarap at talagang pasok naman talaga sa panlasa ng mga bata, hindi lang sa bata kundi pati na rin talaga sa matatanda. And favorite talaga nila yung moist chocolate cake kahit kaninong baker sila umorder. Moist chocolate cake talaga yung panalo. Ang size pala ng ating cake ay 7 inches in diameter by 5 inches naman po yung height niya. Ang drum board naman na gamit ko dito ay square na 12 by 12 inches. And then sa drippings naman, yung na-whip natin, na-whippit kanina and then tinunaw ko lang po siya using double boiler. May fondant details nga rin pala itong ating cake. At ito na nga yung ating nagawa na si Olaf. Hindi ko na nga na-videohan yung paggawa nito dahil medyo mahirap and first time ko lang din kasi gumawa ng ganitong figure. And ayan, mga snowflakes, madali lang naman yan dahil meron tayong hulmahan yan. Habang nililinis ko nga itong si Olaf, ay napansin ko yung kabilang pisngi niya ay nalagyan ng black food color. And sabi ko nga ayoko nang umulit dahil napakahirap gawin nito. Kaya naman papakita ko sa inyo kung anong trick ang gagawin natin dyan para hindi na tayo umulit. Ayan mga kananay cakes. Para sa mga namantsahan yung fondant, gumamit lang po kayo dyan ng brush. And then kumuha din po kayo dyan ng vinegar. Yes, kahit anong vinegar mga kananay cakes. Basta wag lang yung may timpla, plain lang. And then i-brush nyo lang po yan dyan. Then habang pagka-brush nyo, huwag nyo po siyang ituloy-tuloy. Dapat, ayan, after nyo ma-brush, ay linisin nyo yung inyong brush. Alisin yung food color para hindi po hahawa doon sa iba. Para hindi siya kumalat, I mean. Ayan. So, bawat brush nyo doon sa fondant ay linisin nyo po ang inyong brush. Nagigets nyo ba mga kananay cakes? Basta ayun, nakikita nyo naman kung paano natin siya nililinis. Ano? So, ayan, nakita nyo, wala na. Napakagandang solution nga pala nitong ni vinegar. At ang galing talaga kasi natuklasan natin ito. And syempre, credit to sa isa nating co-baker na Good Samaritan. Kasi before nag-vlog ako about sa fondant. And problema ako doon kasi nagkaroon ng stain yung aking fondant. And habang tinatanggal ko siya, ay mas lalong kumakalat yung stain. So, pumangit ng tingnan. Naging madumi na siyang tingnan. Then, nanghingi ako ng advice doon sa aking vlog. Good thing talaga at nanood siya. Kaya, nabigyan niya ako ng advice kung anong pwedeng gawin sa namantsahan na fondant. And, napanood lang din daw naman niya yon and shinare niya lang din sa akin. Kaya thank you so much po, Mi. Kung sana nanonood ka ulit ngayon, ay mag-comment ka dito ulit para mapasalamatan kita. Laking tulong din talaga na nagba-vlog tayong mga home bakers kasi kahit papano ay nakakapag-share tayo ng mga knowledge, tips, lalo na para sa mga aspiring baker at sa mga newbies and sa mga kapwa din natin na home baker. Kasi di porket nagbe-bake na yung mga yan ay alam na nila lahat. Lalo na sa katulad ko na self-taught lang din at sariling sikap. Kahit na nakapag-workshop ako noon ay iba pa rin talaga kapag inaaral mo rin siya on your own, 'di ba?
So, ako, ayan, yung folk fondant na yan, hindi rin ako marunong yan dati. So, ginawa ko, nod-nod lang din ako sa mga nagki-cake vlog, tapos yan, ginagaya-gaya ko lang din. O, di ba? Meron din silang ambag sa akin. Kaya, thank you so much po, mga kapaka-home baker. So, ganyan ko lang po pala nililinis itong mga nagawa nating snowflakes. Binabrush ko lang po yung mga excess na cornstarch. And then, ayan na, tapos na. Tapos, meron din pala itong kasamang 24 pieces na cupcakes. 2 ounce po yung size niyan and ube din po yung flavor. At ayan na yung details ng ating cupcake. Dito naman sa ating main cake, ayan, nag-attach na tayo dito ng mga nagawa nating fondant na snowflakes. Bukod sa fondant details, ay meron din pala itong toy topper na nabili natin sa Orange App. Ayan, si Elsa and si Anna yan. So, si Anna doon sa baba. Hindi ko nga siya nadikit doon sa mismong drum board natin kasi nga hindi pantay yung plate niya. So, ayaw kumapit nung glue stick. Tapos, si Olaf naman, since made and fondant siya, may kabigatan. Kaya, inalis ko rin yan after ng pictorial kasi para masend ko rin kay client. And sa venue ko na nga lang din pinalagay yan. Buti na lang at pumayag si ma'am. So, lahat ng details dyan ay minake sure ko talaga na intact kasi para just in case maalog ay hindi basta-basta masisira. Kasi from Pinagbuhatan Pasig to Binangon na Rizal pa nga dadalhin ang cake na ito. And bunti ko pa nga makalimutan yung name ng mga celebrant. Buti na ihabol.